Nagbabala ang China sa potensyal na pag-ban ni Donald Trump sa Harvard o anumang elite university sa US. Ano ang binaban ni President Trump at bakit? Ito ba ay may malaking ugnayan sa karibal na China o sa lahat ng foreign student ng mga university sa US? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago po natin ito umpisahan, humihingi po ako ng konting suporta sa inyo na paki-like, shares, at paki-subscribe na rin po ng aking YouTube channel. Malaking tulong na po yan sa aming mga content creators. Salamat po. Tara at ating umpisahan na pag-usapan. Ang hakbang ni dating Pangulong Donald Trump ay hindi direktang pagbabawal sa Harvard University mismo, kundi sa kakayahan ng universidad na tumanggap ng mga international student, kabilang mga Chinese national. Noong May 2025, binawi ng Administrasyon Trump ang Student and Exchange Visitor Program or SEBV certification ng Harvard na nangangahulugan ng pansamantalang hindi ito maaring tumanggap ng mga dayuhang estudyante. Ang desisyong ito ay bahagi ng mas malawak na tensyon sa pagitan ng pamahalaan at ng universidad hinggil sa mga issue ng akademikong kalayaan, diversity at transparency. Ano ang binabawi ni Trump at binaban? Ang pangunahing layunin ng Administrasyong Trump ay pigilan ng Harvard sa pagtanggap ng mga international student sa pamamagitan ng pagbawi ng SEBP certification ito. Ito ay epektibong nagbabawal sa universidad na magpatala ng mga dayuhang estudyante kabilang ang mga mula sa China. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng administrasyon laban sa mga elite university na tinutuligsa ang mga pulisiya ng pamahalaan. Ang mga dahilan ng Trump administration. Una, malaking bilang ng Chinese students sa US University. Libu-libong Chinese student ang nag-aaral sa mga top universities sa US tulad ng Harvard. Kung ipapatupad ang ban, maapektuhan ang edukasyon at kinabukasan ng mga student nito. Ang mga estudyanteng ito ay kadalasang galing sa elite at mayayamang pamilya sa China at ang kanilang edukasyon sa US ay itinuturing na malaking investment. Ikalawa, scientific at academic collaboration. Ang mga universities gaya ng Harvard ay aktibong makikipag-collaborate sa mga Chinese universities at researcher. Kung magkakaroon ng restriction, maapektuhan ang mga joint research project sa science, medicines at technology. Maaring mawala ang access ang China sa cutting-edge research o innovation na bahagi ng kanilang long-term development goals. Pangatlo, geopolitical at reputation impact. Ang hakbang na ito ay maaaring ituring ng China bilang bahagi ng mas malawak na anti-China sentiment o policy sa ilalim ng Trump administration. Kung itutuloy ito, mas malala ang tensyon sa pagitan ng US at China at maaaring gumanti ang China sa pamamagitan ng pagbawas sa ugnayan, pang-edukasyon o pagbandi ng US universities sa kanilang bansa. Ikaapat, brain drain o loss of opportunity. Maraming Chinese student ang bumabalik sa China pagkatapos mag-aral at nagdadala ng kaalaman at koneksyon mula sa US. Kung mapuputol ang pathway na ito, maaring bumagal ang pag-usbong ng China sa ilang larangan ng science at innovation. Malaki ang epektong ito sa China at maaring maging sa ekonomiya. Ang epekto depende sa kung gaano kalawak o seryoso ang pagbabawal na ipatupad ni President Donald Trump. Narito naman ang mga posibleng epekto nito sa China. Una, edukasyon ng mga Chinese student.
Maraming estudyanteng Chinese ang nag-aaral sa Harvard at iba pang top US University. Kung maban sila, mawawalan sila ng access sa world-class education na mahalaga pa sa kanilang career at para sa future ng China. Maaring mapilitan ang mga estudyante na maghanap ng ibang bansa tulad ng UK, Canada o Australia, pero hindi ito kasing prestigyoso ng Harvard. Sumunod, research at innovation. Ang US at China ay may maraming joint scientific research, lalo na sa medicine, engineering, AI at technology. Kung titigil ang academic exchange, mababawasan ang access ng China sa cutting-edge research. Maaring bumagal ang progreso ng China sa ilalim ng larangan ng science at technology and innovation. Sumunod, ekonomiya at teknolohiya. Maraming Chinese professional na nagtapos sa US ang bumabalik lang sa China para magtayo ng mga tech companies o magsilbi sa gobyerno. Kung wala na silang exposure sa top US education, bababa ang kalidad ng workforce sa ilang sektor sa China sa long term. Pang-apat, political at diplomatic relation. Ang ganitong akbang ay tinitignan ng China bilang anti-China at maaring ituring na hostile act. Maaring lumala ang tensyon sa pagitan ng China at US. Pwede rin itong gamitin ng China para palakasin ang nationalism o ipakita na ang US ay nagdi-discriminate laban sa kanila. Panglima at ang panghuli, pagkawala ng soft power ng US at China. Kapag nag-aral ang mga Chinese sa Harvard, nakikilala nila ang kultura, demokrasya at ideolohiya ng Amerika. Kapag pinutol ito, mawawala ang impluwensya ng US sa bagong henerasyon ng Chinese leader at iba pa. Ano ang dahilan ng China sa pagkabahala nila? Ang China ay nababahala sa hakbang na ito ng Trump administration. Una-una, education ng mga Chinese student. Sumunod ang scientific at academic collaboration, geopolitical at reputation impact, brain drain o loss of opportunity. Maraming Chinese student ang bumabalik sa China pagkatapos nilang mag-aral at dala-dalang kalaban at koneksyon sa teknolohiya sa US. Ang tugon ng Harvard tungkol dito. Ang Harvard ay tumututol sa mga hinihingi ng Administrasyong Trump, kabilang ang pagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga dayuhang estudyante at ang pagsunod sa mga patakaran na itinuturi ng universidad na lumalabag sa akademikong kalayaan bilang tugon. Nagsampa ng kaso ang Harvard laban sa pamahalaan upang ipaglaban ang kanilang karapatan na tumanggap ng mga international student. Sa kasalukuyan, isang federal na hukom ang pansamantalang humarang sa pagpapatupad ng pagbabawal, ngunit nananatiling hindi tiyak ang hinaharap ng mga international students sa Harvard, partikular ang mga Chinese, habang nagpapatuloy ang legal na laban. Dahil sa kasalukuyang Trump administration, malaki ang posibilidad tuluyang mababan ang mga foreign student, partikular ang mga Chinese, dahil sa di magandang pag-uugaling pinapakita nila sa buong mundo at ang mga bintang ng US. Nitong bansa ang panguna ng China sa mga sensitibong impormasyon o ang pangunguha ng mga sensitibong impormasyon sa loob ng Estados Unidos. Kaya tama lang ang akbang ni Trump kung Chinese student ang at mga kaaway nitong bansa ang tuluyang iban sa mga malalaking universidad sa US. At meron din itong epekto sa China, sa edukasyon, research, technology at diplomatikong relasyon. Pero posible ring gamitin ng China ang sitwasyong ito para palakasin ang sarili nitong universities at hikayatin ang mga estudyante na mag-aral sa loob
ng kanilang bansa o sa mga kaalyado nito.